Maraming salamat din po sa Lord kasi kahit pa paano may mga taong kagaya ninyo na handang tumulong. Anong ginagawa mo sa loob? Nag-online class po. Diyan ka nag-aaral? Mga kababayan, tignan nyo po, puro plastic, sako yung dingding. Buti hindi ka nahihiyang mga lakal kasama yung mama mo. Dati kinakaya ko po pero nung simula nung natanggap ko na sa sarili ko na eto lang muna kami sa ngayon, kailangan ko muna tanggapin, kailangan kong tumulong, kailangan kong ipagmalaki kung ano yung meron kami ngayon. Saan kayo nagsi-CR? Saan ang CR niyo? Ano po, wala po. Si Nanay. Nay, magandang hapon po. Kumusta po kayo, Nay? Pwede bang maabala ko ikaw, Nay? Oh. Nay, anong pangalan ni Nanay? Teresita po. Teresita. Nay, pwede ba idikit ko to sa iyong mic? Ayan. Nay, kami po yung mga charity vlogger. Ako po si Daddy Frankie. Naghahanap kami ng mga taong matutulungan na abot lang ng aming makakaya. Ano po? Matanong ko lang, Nay, ano yung mga ginagawa nyo? Sa ano po, sa TV, nililinis. Nililinis nyo. Ito yung mga kalakal. Ano po? Ilang taong ka na, Nay? Nasa 63. Ayan. So, andyan mga kasama ko, Nay. May video kami. Okay lang po ba? Mag-video kami, i-upload namin. Opo. Okay. Saan ang asawa mo, Nay? Nasa trabaho po. Anong trabaho niya? Construction lang po. Wag mong nilalang yung construction, Nay, kasi kahit na ganun lang, marangal na trabaho. No? Kaya kahit ano, basta pinagpapaguran. Kumusta naman ang kitaan natin dyan, Nay? Ano lang po, sa 100 lang po ang isang araw. Ay, 100 ang araw. Yan, so, Nay, malapit na ang Christmas. Oo nga po eh. Anong hiling mo ngayong Christmas? Ang hiling ko po, makapagtapos ang anak ko po. Ay, ilan po ba anak niyo? Isa po. Isa lang? Bakit, Nay? Ilang taon na ba yung anak niyo? Nasa ano na po, nasa 22. Nag-aaral. Opo. So, sa ngayon, napag-aaral niyo naman. Opo, kaya lang hirap po sa ano. Sa bagay, no? Kasi sa pangangalakal, talagang swertihan. Saan ba bahay niyo, Nay? Ito po? Ito po. Saan ang anak niyo po? Nak, Ayan. Ay, anak, magandang hapon. Ano pangalan ng anak niyo? Junabel. Siya yung sinasabi mo gusto mo pagtapos pag-aaral. Opo. Pwede ba natin siya makausap, Nay? Pwede po. Baka sakali kung anong pwedeng itulong ng Team Daddy Frankie. Dalawang taon pa. Sige, Nay, pwede ba natin makausap? Opo. Nak, pili ka. Dali mo yung upuan mo. Ay, magandang hapon. Pasensya ka na. Anong ginagawa mo sa loob? Nag-online class po. Nag-online. Kami nga pala ako si Daddy Frankie. Yun, kumusta ka na? Okay naman po. Kumusta pag-aaral? Ayun po, medyo nahihirapan po kasi yung pang-financial po, ganun. So, ito ang bahay niyo, no? Opo. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Pwede bang masilip yung mga kababayan, ito yung bahay nila. Ano pangalan mo ulit? Jonabel Fuentes po. Jonabel Fuentes. Opo. Ilang taong ka na? 20 po. 20. So,
Nag-college ka na. Opo, second year po. Second year college, okay. Diyan ka nag-aaral? Buti hindi kayo nababasa pag umuulan dyan. Ano po, umaanggi-anggi po minsan sa loob. Yan, Ganun. yung mga kababayan, tignan nyo po, puro plastic, sako yung dingding, tapos yung ano, silipin ko lang ha. Opo. Yung mga kababayan, puro sako lang talaga. No? Sir po, kasi gusto kong matulungan yung parents ko na maalis sa ganitong buhay. Gusto ko yung magkaroon kami ng mas maayos na matitirahan, ganun po. Okay na, idikit ko to sa'yo, Anas. Ayan. Sige. Jonabel, pwede bang ikwento mo yung buhay mo? Gaano nga ba kahirap pinagdadaanan ninyo? Paano mo iminamanage yung pag-aaral mo? Tapos ganyan kaliit ng bahay. Ano po, sa akin po kasi, para sa akin sobrang hirap po talaga i-manage yung pag-aaral. Tapos gusto ko pang tulungan yung nanay ko at gawa ng namamasura lang sila. Kasi para sa akin po sobrang hirap bilang estudyante na yung magulang ko nakikita ko na ako gusto nila akong iangat na makapagtapos ng pag-aaral. Tapos sa pamamagitan nun, para lang makapag-aral ako, nagtitrabaho sila para mamasura, ganun. Tapos, gusto ko lang pong mangyari na makapagtapos po ako sa pag-aaral na mas mahigitan ko pa po yung binibigay nila sa akin ngayon sa pangangailangan. Mas gusto ko pong higitan yung mga binibigay nila sa akin para lang makapag-aral ako. Sa akin kasi sobrang hirap kasi po umuwi po ako ng Manila every time na may pasok. Sa 1 week po yung 1 week na po yun, lagi po akong nagmamanage nung time na papasok ako ng eskwelahan 2 days, tapos uuwi po ako dito sa bahay sa Antipolo para magtumulong kay la mama na mamasura, umakit ng dam site para kahit pa paano mabawasan yung bigat na nakikita ko pag araw-araw silang umaakyat doon. Kahit na hirap akong mag-aral kasi nga nahihirapan akong isipin na yung magulang ko para lang nakapag-aral ako, ginagawa nila yun. Tapos minsan nagkakaroon pa ng sakit sila, hindi ko man lang magawang tulungan kasi minsan 2 days lang ako dito para matulungan ko sila. Yan lang po. Kaya gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Opo. Sa bagay, yun ang pati ako naiiyak sa'yo eh. Alam mo, yun talaga yung starting. Pilitin mo makapagtapos ng pag-aaral, no? Opo. Dahil balang araw pag nakapagtapos ka, para maiahon mo sa kahirapan din ng iyong mga magulang, no? Buti hindi ka nahihiyang mangalakal kasama yung mama mo. Dati po nahihiya ako kasi, syempre, dati kinakaya ko po, pero nung natanggap ko na sa sarili ko na eto lang muna kami sa ngayon, kailangan ko muna tanggapin, kailangan kong tumulong, kailangan kong ipagmalaki kung ano yung meron kami ngayon. Kasi wala naman kaming ibang aasahan, kundi kami lang din. Kaya, yung una, sabi ko sa sarili ko, nakakaya, pero
kailangan kong tumulong, kailangan kong gawin. At least ginagawa namin to sa magandang pamamaraan, hindi sa maling pamamaraan. Tsaka hindi dapat ikinakahiya. Sabihin nating marumi ang mamasura pero malinis na trabaho, marangal, kaya hindi dapat ikahiya. Importante, lumalaban tayo ng parehas. Yes po. Tsaka, yun, mag-pray ka lang. Lagi kay God. At salamat sa Diyos, natagpuan namin kayo, nakilala namin kayo. Sana makatulong ang Team Daddy Frankie, no? Basta yun lang, laban lang. Tuloy mo lang yung pag-aaral mo. Ano bang course kinukuha mo? Ano po, hospitality management po. Teka lang, napaiyak ako sa'yo. Naiyak ako kay nanay. Si nanay, parang ang lungkot ni nanay. Ha? Ano masasabi mo naman sa anak mo, nay, na nagsisikap din siyang Pasalamat ako kahit mahirap lang ang buhay namin. Tanggap niya. tanggap niya. Oo, yung mga ibang bata dyan, lalo na may tsura pa naman yung anak nyo, no? Kaya kailangan makapagtapos ka talaga. Huwag kang magbo-boyfriend para hindi ma-disturb yung pag-aaral mo. Concentrate ka muna sa pag-aaral mo, ha? Okay. So, hayaan mo. Tignan yung mga kababayan, yung kabuhayan nila nangangalakal. Tapos yung bahay nila talagang sako lang, parang ngayon lang nakita. Marami ako nakikita mga kababayan na maliliit na bahay, pero ito talaga mas nakita kong mas talagang sako lang lahat ang dingding. So ano kaya pwedeng itulong ni Daddy Frankie, pero ang hiling po ni nanay is matulungan lang yung anak niya sa kanyang pag-aaral, no? Tapos matanong ko lang, no, napansin ko lang kasi sa lugar na ito, saan kayo nagsi-CR? Saan ang CR niyo? Ano po, wala po. Ang nagbabalot lang po kami. Minsan nakiki-CR po sa kapitbahay Wala kami. kayong CR. Opo. Babalo po yun. Napansin ko kasi dito mga kababayan. Sobrang hirap talaga, no? Tapos yung tubig nag-iigib. Opo, doon pa po sa baba. Ay, teka na nga ulit ako. CR mga kababayan. Nakakaawa talaga yung kalagayan nila. Sige, ano pangalan mo ulit? Jonabel po. Jonabel, ganito. So far, hindi ko pa alam kung ano yung pwede naming itulong. Pero pag-iisipan kong maigi kung anong pwedeng gawin ng Team Daddy Frankie regarding sa request ng nanay mo na ang hinihingi nga niya. Sabi ng nanay mo kahit hindi na lang siya. Actually, siya lang talaga ang nakita namin. Pero pakiusap ni nanay yung pag-aaral mo. So sa ngayon, magbibigay ako ng kaunting tulong kay Daddy. Anak, magbibigay ako ng kasi sabi mo, saan ka nag-aaral? Sa Manila pa Manila, po. namamasahe ka. Opo. Paano kung walang pamasahe? Ano po, nangungutang po ako minsan sa pinsan ko, kaya minsan hindi po ako nakakapasok. Ganun. So, seryoso ka talaga makapagtapos ng pag-aaral? Yes po. Gusto mo talaga makapagtapos? Yes po. Ano ba pangarap mo? Ano po, yung maiahon ko yung mga magulang ko sa kahirapan. Dahil yung mga anak ang tutulong din sa magulang Yes, magbabalik, no? So, pilitin mo makapagtapos, no? At Yes, sana makabalik-balik ang Team Daddy Frankie dito. Pipilitin namin makabalik. So far, ito yung maitutulong ka sa'yo. Tanggapin mo to. 1, 2, 3, 4, 5,000. Maraming salamat po. Dahil po nakatulong kayo sa anak ko. Malaking utang na loob namin sa inyo. Nakapunta kayo dito po. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa amin. Nagpapasalamat po kami. Salamat tayo kay God. Po. Salamat kay God kasi dinala niya kami rito. Dinala niya kami sa mga taong Mahirap. Thank you po. Kasi maraming salamat din po sa Lord kasi kahit pa paano may mga taong kagaya ninyo na handang tumulong.
Laban lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit anong hirap, laban tayo. No? Hindi habang buhay, ganito. Umiikot ang gulong, di ba? So, kung sa ngayon, habang nag-aaral ka, mahirap, malay mo. Pagkatapos mong mag-aral, makahanap ka ng magandang trabaho. Mapagawan mo ng magandang bahay ang nanay, tatay mo. Nay, salamat po. Babalik ako dito para mas makatulong pa. Maraming salamat. Oo, kasi hindi kami ready pa talaga. Hindi namin alam na ganitong dadatnan namin. No? Pati ako naiiyak talaga. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang pamilya na naman po ang natulungan, natagpuan ng Team Daddy Frankie dito sa dam site sa tambakan ng basura na isang napakagandang dalaga na pilit iniraraos ng ina ang kanyang pag-aaral. So sana po sa mga kababayan natin kung sakaling dumaan sa newsfeed nyo ang video ito, paki-share po natin nang sa ganun mas makatulong pa tayo at mas matulungan pa natin si Ate Jonabel tsaka si Nanay para gumaan yung kanilang pakiramdam. So maraming salamat po mga kababayan, mga kabarangay. Mabuhay po tayong lahat. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po. Thank you po. Salamat po sa inyo. Sige, pasalamat. Salamat po kay Maraming Lord. salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit ng Lord para tumulong sa mga taong kagaya namin.